Na-experience ko na dati ang mga multo nung high school pa ako. Pero never ko naisip na mararanasan ko ulit yon habang nagtatrabaho na ako. Nagtatrabaho ako sa isang office sa Makati. Nung second week ko pa lang, nangyari na to. Receptionist ako sa 29th floor. At isa sa mga trabaho namin ay tulungan ng mga clients pumunta sa 25th floor kung saan nandun ang mga meeting rooms. Yung elevators ng building ay nasa gitna ng bawat floor. 3 elevator sa bawat side. At sa kaliwa at kanan naman, yung daan papunta sa ibang offices. Yung part lang ng 25th floor na amin, katabi nun ay ibang office na nakaharap sa elevator lobby. Sa tapat nito, may isang bakanteng office. Pagkatapos kong ihatid yung client sa meeting room, lumabas ako para maghintay ng elevator pabalik sa 29th floor. Mag-isa lang ako nun at nakaharap ako sa bakanteng office. Bigla akong nakarinig ng "Psst." Napalingon ako kung sino yung tumawag, pero wala naman akong nakita. Yung office sa likod ko, bukas ang ilaw pero walang tao. Wala rin yung guard. Naka-glass door pa yun, kaya imposibleng may tao sa loob na tatawag ng ganon. Akala ko may nangaasar lang, kaya naghintay pa rin ako. Pero biglang may narinig ulit akong "Psst." Napalingon ulit ako pero wala pa ring tao. Doon na ako kinabahan at medyo nagpanik. Pagbalik ko sa 29th floor, sinubukan kong kalimutan na lang yung nangyari. Hindi ko rin sinabi kahit kanino hanggang sa isang araw, pumunta sa area namin si Manang. Isa sa mga pinakamatagal ng helper sa building. 3 kaming receptionist nun at yung 2 kasama ko nakipagtsikahan sa kanya. Narinig ko na lang na may kinukwento siya na may nakakita daw ulit ng multo sa office. Sabi pa niya, masasanay din kayo. Marami talagang multo dito sa building. Nakikinig lang ako sa usapan nila nung biglang sabi ni Manang, lalo na sa 25th floor ha, marami doon. May mga mahilig manutsot, lalo na sa mga bago dito sa building. Pagkarinig ko nun, napalingon ako sa kanila na gulat at nasigaw ko. Ano? Nung nakaraan lang, may nanutsot sa akin sa 25th floor pagkatapos kong maghatid ng client. Lahat kami natakot at simula nun, hindi na talaga ako mag-isa naghihintay ng elevator sa 25th floor. Hindi lang ito ang first time na naka-experience ako ng mga multo. Pero gusto ko lang i-share itong experience namin sa isang apartment complex sa Punta, Santa Ana, Manila. Kami yung tinatawag ng iba na NPA o No Permanent Address. Palipat-lipat kami ng tirahan depende sa budget at kita namin. Naghiwalay si mama at papa nung grade 2 pa lang ako. Tumira ako sa lolo't lola ko kasama ng kuya ko sa isang condominium sa Mandaluyong. Pero nung nag-decide silang ibenta yung kondo at magpatayo na lang ng bahay sa probinsya namin sa Bicol, binenta nila yung unit at lumipat na doon. That time, nag-aaral pa ako. Kaya ako naman tumira sa Manila kasama si mama at si ate. Palipat-lipat sila ng bahay kasi wala namang permanent job si mama. Hanggang sa nakakita kami ng apartment sa Santa Ana, Manila. Isa na lang daw ang bakanting unit. Maganda. May cement walls, tiles at mura lang. 6,000 per month. Kaya kinuha namin. Pero every time na kumakain ako ng dinner sa first floor, pakiramdam ko may nakatingin sa akin. Hindi ko naman nakikita pero ramdam ko talaga na may kasama ko. Kaya madalas, dinadala ko na lang yung pagkain ko sa kwarto. Madalas din sa gabi, habang tulog kami, naririnig namin yung parang lumulutang na iyak ng baby mula sa baba. Walang katao-tao pero malinaw na malinaw. Isang gabi, nanonood ako ng basketball sa sala sa first floor nung biglang may nakita kong matandang babae. Isang matandang babae na nakaitim na damit, bumababa sa hagdan. Tumiretso sa harap ko, tapos pumasok ng CR. Napatigil ako. Hindi ko alam kung anong gagawin. Pagkalabas ng ate ko, sabi ko, "Ate, may matandang babaeng pumasok sa CR." Tiningnan niya, wala. Walang tao sa loob. Kinabukasan, may kapitbahay kaming nagsabi
na yung nanay ng landlord daw doon mismo nakatira sa unit na inuupahan namin dati. At sabi nila, ikinulong daw siya ng mga anak niya sa bahay hanggang doon na siya namatay. 6 na buwan kaming tumira doon. Hanggang isang gabi, lumapit sa akin yung isang neighbor namin. Sabi niya, "Pare, may nakita akong kamatayan sa harap ng unit mo." Isang nilalang daw na nakaitim na robe, may hood at may hawak na malaking espada. Parang palako lang dulo. Kinilabutan ako. Kinabukasan, nagdesisyon akong umalis. Pag-alis namin, may bagong pamilyang lumipat sa unit. Pero isang linggo lang, umalis din sila. Tinanong ko mga kapitbahay, bakit? Sabi nila, yung lalaki habang natutulog, may matandang babaeng nakahiga sa tabi niya. Kinabahan daw sila kaya umalis agad. Sabi ng mga kapitbahay, kami lang daw ang tumagal ng 6 na buwan doon. Yung iba, 1 linggo lang. Yung iba, 1 buwan. Pero kami, kahit takot, tiniis namin ng kalahating taon. Storya to ng close friend namin mag-asawa. Ikinuwento niya lang sa amin too randomly while hanging out. Nag-work kami here in abroad, a country in Middle East. So yung friend namin, tawagin na lang natin siyang Cindy. Dati daw nakatira siya sa isang partition room. If you're wondering what's a partition room looks like, para siyang isang room na hinati sa gitna para makagawa ng 2 room. Like may divider na plywood sa gitna. Common yung ganong style ng rooms dito sa Middle East, lalo na sa mga nagtitipid and bed space lang ang hanap. Nakatira siya sa isa sa pinakalumang building dito sa area namin and halos lahat ng tenant doon sa building na yon ay mga Pinoy din. Matter of fact, may isa din akong kaibigan na nakatira sa same building na yon. So sa kwento niya, that time daw siya lang yung tao sa buong flat nila and lahat ng kasama niya sa bahay ay naka-duty. Sabi niya around 8 PM ito nangyari and nasa loob siya ng room niya. Nanonood siya ng K-drama. Itong si Cindy ay may ugali na hindi nagbubukas ng ilaw pag nasa room siya. Sabi niya mas comfortable lang siya if patay ang ilaw kahit na mag-isa siya. Habang nanonood, napansin niya na parang may pumasok doon sa room. Take note na 2 silang nag-share doon sa room and nandun siya sa kabila na ang pagitan lang nila ay plywood na divider. So naturally, madidinig mo talaga kung may papasok or lalabas sa room. Napansin niya na di nagbukas ng ilaw or di man lang nagsalita yung pumasok sa kabilang room. Every time na dadating yon, lagi siyang kinakamusta or binabati. So siya, tuloy lang siya sa panunod nang bigla siyang may napansin. Alam niyo yung pakiramdam na may nakatingin sa inyo pero di niyo sure if meron ba talaga or wala. Ganun yung nararamdaman ni Cindy. So naturally, tumingin siya sa direksyon nung kung sino man yung nakatingin sa kanya. Yung position pala ni Cindy while watching ay nakadapa siya. So lumingon si Cindy sa taas doon sa plywood na nag-separate ng room nila. Doon nakita niya na may babae na sobrang itim, mahaba ang buhok at nanlilisik ang mga mata ang nakatingin sa kanya. Sa sobrang takot, di siya nakagalaw agad at nagtalukbong na lang siya ng kumot. Dasal siya ng dasal until may nagbukas ng ilaw, yung kasama niya sa room at doon kinuwento niya ang nangyari. Nagstay pa siya doon for another 3 months bago siya makalipat ng bagong flat na titirahan.